Kaya nga sabi ni Haring David, turuan mo kong magbilang ng aking kaarawan. At ang paraan, maminamal, ng pagbibilang ng kaarawan, sabi ko nga po sa inyo, hindi po sa paraan maminamal ng inuman. Hindi sa paraan maminamal ng walang taros na pagsasaya sa kalayawan. Kundi gugulin natin ang ating araw sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na muling dinugtungan ang buhay natin. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, bakit dapat natin, mga minamahal, bilangin ang ating araw? Bakit dapat tayong magdiwang ng ating kaarawan? Sabi rito, because of shortness of life, we should use our time wisely. Ang buhay natin napakaikli, mga minamahal. Napakaikli lang ng buhay natin. Imagine 70, 80. Kung mayroon mang umaabot ng 100, maminamahal, sabi nga, once in a million. Bihira lang, maminamahal, ang umaabot ng 100. Umaabot, maminamahal, ng 120 years. Bihira yan. Kaya nga, binibigyan, maminamahal, ng pabuya ng gobyerno yung umaabot ng 100. Ang ating buhay, maminamahal, dapat nating pahalagahan, dapat natin, mga minamahal, bilangin sa pamagitan ng pagdiriwang ng ating kaarawan, sa pamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos. Because of shortness of life, we should use our time wisely. Mga minamahal, gamitin natin ang ating araw, ang ating oras, ang ating panahon, maminamahal, na may karunungan. Paano natin gagamitin na may karunungan? Sabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, basahin po natin muna ang Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 12, mga minamahal, at mamaya basahin po natin ang Epeso, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 18, mga minamahal, idagdag po natin kindly yung talatang ito, Epeso 5, 16 hanggang 18. Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, ang talata po 12. Sabi mo dito sa 12, nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Epeso 5, 16 hanggang 18. Dito po sa Epeso, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 18. Sa 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung anong kalooban ng Panginoon. 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Amen. Yan po, maminamal, ang tamang pagdiriwang ng ating kaarawan. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, use our time wisely. Gamitin natin, mga minamal, na may karunungan, na may katalinuhan, ang bawat araw, bawat oras, bawat minuto ng buhay natin. Ang sabi, samantalahin nyo ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Na huwag tayong maging mangmang, kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi mga puspos kayo ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, mga minamahal, ang tamang pagdiriwang ng ating kaarawan ay yung pong tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Yung tayo po'y magpupuri sa mahal na Panginoon, yung mitiin natin, maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi katulad yung ginagawa ng salibutan, mga minamahal, sabi, sila'y nagsisipaglasing ng alak. Talagang nakamulatan na, mga minamahal, kapag mayroong mga okasyon, pag mayroong kaarawan, mayroong pong tinatawag, mga minamahal, na kasalan, kaarawan o anumang mga okasyon, hindi nawawala yung inuman. Ito po'y gawain ng mga mangmang, maminamahal, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang mga maglalasing ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos ang mga maglalasing. Nasa unang Korinto 6, talatang 9 hanggang 10. Hindi sila pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, dapat, mga minamahal, sabi, use our time wisely. Huwag tayong magpakamangmang. Sabi, samantalahin natin ang panahon sapagkat ang araw masasama. Huwag tayong maging mangmang, kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 12, maminamahal, nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak ay gumawa ng mabuti habang siya'y nabubuhay. Ito po, maminamahal,
pinakadakilang bagay na magagawa natin habang tayo nabubuhay. Gumawa tayo ng mabuti habang tayo po'y nabubuhay. Sabi ng mga talata, maminamahal, Ecclesiastes, kung nabasa na, dito sa unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 12, sabi po rito mga minamahal na tayo po ay, mamuhay tayo ng payapa, abulin natin ito. Gumawa tayo ng mabuti, mabuhay tayo ng payapa, hanapin natin ito. Sunggaban natin ito, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, sapagkat mga minamahal, ang Diyos ay ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng mga tao, mga minamahal. Kaya nga sa mga nagdanais, umibig sa buhay, makakita ng mabuting araw, magpigil ang kanyang dila sa masama at ang kanyang labi ay huwag magsalita ng daya at siya, mga minamahal, ay gumawa ng mabuti, habulin niya ito. Sabi, basahin natin ang unang Pedro 3, talatang 10 hanggang 12. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 3, ang talatay 10 hanggang 12. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. 11. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Amen. Kaya tandaan po natin yan, mga minamahal. Ang mukha ng mahal na Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya nga, mga minamahal, mayroon pong naganap sa dako ng Amerika. Mga minamahal, nagkaroon ng tinatawag, kumbaga dito sa atin sa Pilipinas ay Oktoberfest. Wala silang ibang ginawa kundi mag-inuman. Mga minamahal, sa buong magdamag na yun, nag-inuman sila sa kalsada. Sinarado nila ang kalsada, nag-inuman sila ng alak, maminamal, nagkantahan, nagsayawan, maminamal, at kung ano-ano pang mga kalayawan, anumang mga makamundong gawain ang ginawa nila sa kalsada. Maya-maya, maminamal, mayroong isang taong nawala sa sarili, pinagbabaril po, maminamal, ang mga taong naroon, napakaraming namatay. Nung oras na yun, maminamahal, merong tao doon na napuspos, maminamahal na masamang espiritu, at kumuha po ng baril, talagang pinagbabaril ang mga tao, maminamahal, na nagdiriwang, napakaraming namatay. Sa oras na yun, maminamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ito po, maminamahal, ay pinahintulot ng ating malapanon para ipakita sa tao, maminamahal, na ang Diyos ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ang sabi rito, maminamahal, sapagkat ang mga nagdanais na umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng mga daya. Tumalikod siya sa masama, gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing, ngunit ang muka ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kaya nga ang mga matatalinong tao, maminamahal, hindi nila sinasayang ang oras nila sa mga walang kabuluhan. Because our life is short. Napakaikli lang ng buhay natin, maminamahal. Kaya nga, we should use our time wisely. Gamitin natin ang oras natin sa isang isang pantas, maminamahal, na paraan, isang matalinong paraan. Dito sa Biblia, maminamahal, ang pinakamabuting magagawa natin habang tayo nabubuhay, maminamahal, unang-una, maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ito po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Sabi ng Deuteronomy chapter 10, verse 12 up to 13, kung maidagdag natin ang talata, ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos? And sabi, kundi matakot ka sa Kanya. Sundin mo ang Kanyang mga palatuntunan, ang Kanyang mga utos. At ikaw ay maglingkod sa Kanya, iibigin mo ang Panginoon Diyos mo, at susundin mo ang Kanyang mga palatuntunan. Dagdag natin ang Deuteronomy chapter 10, verse 12, maminamahal, kindly hanggang 13. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, ang talatay 12 hanggang 13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Sa 13, naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at
ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na sa iyong ikabubuti. Amen. Mga minamahal, para sa iyong ikabubuti yan. Ang ating pinakamamahal na panunula siyang utos, mga minamahal, na hindi para sa ating ikabubuti. Kaya tayo po'y napapariwara, kaya po tayo napapahamak. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nagiging miserable ang buhay natin sapagkat sinasawata natin ang utos ng Diyos. Yes. Sumasalangsang tayo sa utos ng mahal na Panginoon. Ayaw nating ibigay ang hinihingi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayaw nating ibigay, maminamal, kung ano po, maminamal, ang bagay na nakalulugod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, anong hinihingi sa'yo ng mahal na Panginoon? Matakot ka sa mahal na Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang mga daan, ibigin mo siya. Paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo. Pero anong paglilingkod ang ginagawa ng tao, mga minamahal? Ginagawa lang nilang pastime ang paglilingkod sa Diyos. Magsisimba sila ng ilang minuto, 30 minuto, pero mga minamahal, pag dun sa inuman, umaabot sila ng magdamag. Inaabot ng 10 oras, inaabot, mga minamahal, ng overtime. Magsisimula ng alas 7 ng gabi, matatapos sila, mga minamahal, ng mga alas 3 na madaling araw, alas 5 na madaling araw. Pero kung magsisimba sila, kung sila'y pupunta, mga minamahal, sa simbahan, 3 minuto lang, tingin pa ng tingin sa relo. Inip na sila, mga minamahal. Ay sabi ng banal na kasulatan, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon ay iibigin mo siya. Paglilingkuran mo siya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. At ganapin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na inuutos sa iyo. Sa ikabubuti mo. Sabi ng banal na kasulatan, sa ikabubuti mo. Sa ating mga mananampalataya, wala nang pinakamabuting bagay na magagawa natin habang tayo po'y nabubuhay, maminamahal, pinaka-wise na dapat nating gawin, sabi ng Biblia, yung mangaral ng Ebanghelyo. Wala nang pinakamabuti sa lahat ng mabuti, maminamahal, kundi yung ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo nung siya po ay nandito sa ibabaw ng lupa. Nung ang ating Diyos ay nagkatawan tao. Sabi ng Gawa Kapitulo 10, talatang 38, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay gumagawa ng mabuti, naglilibot, nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga wala ng pinakamabuting bagay na magagawa natin dito habang tayo nasa mundo, tayo mga mananampalataya, kundi tayo po, mga minamahal, ay mangaral ng salita ng Diyos. Sabi po rito sa Gawa Kapitulo 10, talatang 38. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 10, ang talatay 38, sa makatwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Sumasa kanya ang Diyos. Kaya nga wala nang pinakamabuti na dapat na magagawa ang isang tao, maminamahal, lalo na po ang isang mananampalataya, kundi ang mangaral ng Ebanghelyo. Ang sabi rito, maminamahal, kung paano ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, na siya pinahiran ng Diyos, pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, naglilibot at gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Sa atin, sumasa atin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga, wala nang pinakamabuting magagawa natin kundi ang mangaral ng Ebanghelyo. Magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Yan ang pinakamabuti na magagawa nating mabuti. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, gamitin natin ang ating oras, maminamahal, gamitin natin ang ating araw, ang ating minuto, maminamahal, sa katalinuhan. Huwag natin sayangin ang panahon. Napakaikli lang ng buhay. Huwag natin gugulin ang ating pumbuhay, maminamahal, sa puot, sa galit, sa walang taros na pagsasaya, sa lahat ng kalayawan ng sanlibutan. Sabi ng Biblia, darating ang araw, ipagsusulit natin sa Diyos yan. Sabi na Ecclesiastes 12, talatang 13 hanggang 14, mga minamahal, sabi po rito, ikaw ay matakot sa Diyos, hindi mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Basahin natin ang talata. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatay 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan,
pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Kaya nga, maminamahal, huwag nating sayangin ang oras natin, maminamahal, ang ating maikling buhay sa mundo, maminamahal, sa galit, sa puot, sa inggit, o sa mga walang kabuluhang bagay. Gamitin natin ito, maminamahal, sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pag-ibig, maminamahal, pagpapagaling ng mga may sakit. Humayo po tayo. Maminamahal, ito pong ating pinakikinggan dito. Pwede niyong i-share yan. Kung nagagawa natin, mga minamahal, na tayo po ay makapagbahagi ng ating mga tinatawag na mga kuro-kuro sa pamagitan ng Facebook, sa pamagitan ng social media. Maminamahal, wala nang pinakamabuti na magagawa natin sa pagbabahagi, maminamahal, ng mga alam natin, kundi ang salita ng Diyos. I-share niyo po. Ito pong ating napapakinggan, ating napapanood sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, darating ang araw, lahat ng ginagawa natin ay ipagbibigay sulit natin sa Diyos. At kung ibabahagi natin ang ating napapakinggan dito, nagiging bahagi po tayo ng kaligtasan ng ating kapwa. Tayo ang kinakasangkapan ng Diyos para sila'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, at ito po ang pinakamabuting bagay na magagawa natin habang nandito po tayo sa lupa. Ang sabi, wala nang pinakamabuting bagay na magagawa ang isang tao kundi gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. At wala nang pinakamabuting bagay na magagawa ang isang tao kundi ang mangaral ng Ebanghelyo. Mga minamahal, kahit binabahagi nyo, sinishare nyo lang ito, ang salita ng Diyos, ito po yung pagbabahagi pa rin ng Ebanghelyo. Yung isinishare nyo po, maminamahal, ito pong ating programa. Sa gabing ito, buksan nyo po yung mga